Mama, gutom na po ako. Tawag ng kanyang bunsong anak na si Max sabay hila sa kanyang manggas. Oo na, umupo ka na ron. Gisingin mo na ang iba mong kapatid. Anong oras na? Papasok pa ang mga kapatid mo. Ikaw ang unang nagising, ikaw naman ang walang pasok. Saad ni Laura sa kanyang anak. Umiling naman si Max. Papasok na po ako sa school, magko-color po ako. Mahina naman siyang tumawa. Oo, alam kong marunong ka ng mag-color. Pero sige na, gisingin mo ng mga kapatid mo. Sila ang kailangan pumasok ngayon sa school. Ganoon na lang palagi ang umaga ni Laura. Sa pag-aalaga ng 4 niyang anak, talagang nakakawindang kapag mag-isa lang siya. Nasa abroad kasi ang asawa niyang si Richard, kaya talagang siya ang personal na nag-aasikaso sa 2 niyang anak na mga babae at 2 ring anak na lalaki. 14 years old ng panganay niya pero lalaki kaya hindi niya masyadong inaasahan sa kusina. Gayunpaman, naasahan na rin naman ang 3 niyang anak sa mga gawaing bahay at mga hugasin. Sinanay niya na dahil malalaki na naman ang mga ito. Talagang si Max lang muna ang hindi niya masyadong inuutusan dahil bata pa. Nasaan po ang uniform ko, ma? Hindi ko po makita sa cabinet. Sabi ng kanyang pangatlo na si Jelly. Napasapo si Laura sa noo nang may maalala. Nako anak, sorry, nawala sa isip ko. Hindi ko pa napaplansya, saglit at paplansyahin ko. Lumabas naman sa kwarto si Gerald. Ako na po ma, ako na lang po mamamalansya. Nakalimutan niyo rin pong plansyahin yung sa akin. Bahagyan na lang siyang natawa. Pasensya na mga anak, nawala sa isip ko. Nakatulog kasi ako kagabi. Humahalakhak naman ang panganay niyang anak. Okay lang po ma. Magbabaon nga po pala ako. May practice po kasi kami after class. Hinanda niya naman agad ang lunchbox ni Gerald. Anong oras ka uuwi? Mag-text ka sa akin ha? Nagpatuloy siya sa paghahanda ng pagkain. Late nang nagising ang mga ito pero hindi naman siya papayag na hindi kumain ng almusal ang mga bata. Baka mahilop at hindi makapag-aral ng maayos ang mga anak niya. Kuya Gerald, si Ate Kate, inaaway ako. Sumbong ni Jelly. Nagtaray naman ang pangalawa niyang anak. Paano kita hindi aawayin? Sinuot mo na naman ang sando ko. Naiiritang sinaway ni Gerald ang dalawa at mas nag-ingat sa pamamalansya. Ano ba yan? Umalis nga kayong dalawa sa likod ko. Kapag ito nasunog, wala kayong susuotin. Kate, pahiramin mo na si Jelly. Para sando lang naman. Baka walang nalabang sando ni Jelly si Mama. Umayos nga kayo. Kokotongan ko kayo isa-isa. Huwag niyo talaga akong subukan. Naiiling na tumawa si Laura habang naririnig ang mga ito. Mabuti na lang talaga, binatilyo na si Gerald. Kahit wala si Richard, may umaalalay pa rin naman sa kanya. Nakikinig din talaga ang mga ito sa panganay. Mama, sama po ako sa paghatid. Tanong ng kanyang bunso na si Max. Mahina naman siyang tumawa. Oo naman, hindi kita pwedeng iwan dito anak. Baka pagbalik ko sunog ng bahay natin. Napanguso naman ang kanyang anak. Hindi naman po ako malikot, konti lang po. Saka ayaw ko po talaga maiwan dito sa bahay. Mama, may mumu kapag wala ka po. Maaga pa anak, tinatakot mo lang ang sarili mo. Binuhat niya si Max at pinaupo sa upuan. Kumain ka na lang. Tumingin naman siya kina Jelly at Kate. Kayong dalawa na nag-aaway dyan, kumain na kayo. Tama ng away ha, para sando lang yan. Kate, ibabalik naman ni Jelly yan, huwag ka na mag-alala. Maya-maya'y natapos na rin naman sa pamamalansya si Gerald. Binigay nito ang mga uniform sa mga kapatid. Pagkatapos kumain, naghanda na rin naman ang mga ito sa pag-alis. Hinanda niya na rin ang kanyang motorbike na talagang inungot niya pa kay Richard para bilhin. Mas gusto niya kasing hinahatid ang mga bata ng ganoon kaysa mamasahe pa. Mama! Sigaw ng kanyang mga anak sa likod. Natigilan naman siya sa pagpapaandar at nilingon ang mga ito sa likuran. Bakit? Nanlalaki ang mga mata ni Kate. Yung tsinelas po ni Max nahulog. Ang likod po kasi sa kandungan ko, ma. Natatawang bumaba ng motorbike si Gerald. Ako na lang po ang kukuha. Naniningkit ang mga mata ni Laura kay Max. Ikaw talaga. Late na nga ang mga kapatid mo, naglilikot ka pa. Humagikik naman ang bunso niya. Sorry po. Maya-maya'y bumalik na rin naman si Gerald dala ang tsinelas ni Max. Tumatawa tuloy sila at inaasar ang bunso sa pamilya habang papunta sa school. Gusto ko na po pumasok, Mama. Sabi ni Max habang pauwi na sila.
Tumawa naman si Laura. Next year, papasok ka na. Huwag ka namang masyadong excited, anak. Paano kapag pumasok ka na sa school? Wala na akong kasama sa bahay. Tumawa muli ang bunso niyang anak. Yung mumu, mama, kasama mo po sa bahay. Napailing na lang si Laura. Nang makauwi, hinayaan niya na lang manood ng educational video si Max. Inabalan niya naman ang sarili sa paglilinis at paggawa ng iba pang gawaing bahay. Kailangan niyang matapos dahil maya-maya'y susunduin niya pang mga bata sa school. Ano kayang ginagawa ni Richard ngayon? Bakit kaya wala siyang chat o tawag? Nagtatakang tanong ni Laura habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Napabuntong hininga na lang siya at saglit na nagpahinga sa sofa. Pinagmasdan niya si Max na abala sa kinukulayan nitong coloring book. Ilang minutong lumipas, tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Richard ang nag-flash sa screen. Napangiti siya at bahagyang tumabi sa kanyang anak. Max, tumatawag ang papa mo. Excited na sabi ni Laura. Kumaway agad ang bata. Hi po, papa. I miss you po. Nagkulitan pa ang mag-ama sa call. Maya-maya'y si Laura naman ang kumausap sa kanyang asawa. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko. Nakangiting sabi ni Richard habang magkausap sila sa video call. Napahaplos tuloy si Laura sa buhok. Huwag mo na akong bulahin. Wala pa akong ayos. Kanina pa akong tumatawag sa'yo, offline ka naman. Ilang araw kitang hindi mo contact. Nag-aalala ako. Akala ko anong nangyayari dyan. Happy anniversary, love. Mainit, ngunit mahina ang boses ni Richard. Happy anniversary. Pasensya na, Laura. Wala kaming wifi dito nitong mga nakaraang araw. Hindi ko ginustong mag-alala ka. Napangiti si Laura, gumaan ang loob kahit na may matinding kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Anniversary natin at heto, magkahiwalay na naman. Magsi-celebrate na naman tayo ng hindi magkasama. Wala pa bang balita about sa bakasyon ninyo? Bumuntong hininga si Richard at baka sa boses ang lungkot. Alam ko, Laura. Wala pang sinasabi kong pwede. Miss na kita. Sana makasama na kita at ang mga bata. Ngumiti siya at sinusubukang pasayahin ang tono. Ayos lang, lalabas na lang siguro kami ng mga bata. Kakain kami sa labas, isasama ko na lang sila sa pagse-celebrate at nakikipag-video call kami sa'yo. Sandaling hindi nakasagot si Richard at mukhang may inaayos. Actually, may inaayos ako para may ma-deliver sa'yo ngayon. Regalo ko sa'yo para sa anniversary natin. Nag-init ang puso ni Laura. Hindi na naman kailangan, pero salamat. Mahal kita, love. Mahal din kita. Hindi na ako makapaghintay na makita at makasama ka ulit. Mahinang sabi nito. Natapos ang tawag at napabuntong hininga si Laura. Saglit siyang nakatitig sa kanyang cellphone. Nais niyang mayakap ang kanyang asawa. Ipinagpatuloy niyang paglilinis ng bahay kahit na bahagyang nalulungkot dahil sa pagkamis niya kay Richard. Naputol ang pag-iisip niya dahil sa tunog ng katok sa pinto. Nagulat siya at mabilis niyang pinunasan ang mga kamay sa kanyang apron. Nang mabuksan niyang pinto, isang delivery man ang nakatayo sa pintuan. Nakasuot ito ng full face mask at helmet na may hawak na isang malaking money bouquet. Ano to? Nanlalaki ang mga mata ni Laura habang kinukuha ang bouquet. Ito bang pinadala ng asawa ko? I mean, ni Richard? Tumango naman ang delivery man na titig sa kanya. Ma'am, proof of delivery lang po. Tayo po kayo dyan, picture lang po. Umawang naman ang bibig niya. Ah, okay, sige. Wow, mama, daming pera. Nakangiting sabi ni Max at tiningnan ang kanyang hawak. Mahina naman siya tumawa. Pinadala ng papa mo, anak. Regalo niya raw sa akin, Max. Tumingin na siya sa delivery man at nagpasalamat. Isasara niya na sana ang pinto pero pinigilan siya nito. Kumunot ang noo ni Laura at tinanong kung may kailangan pa ba. Napatili siya nang biglang humakbang ang delivery man at nagsimula ng maglakad papasok sa loob ng bahay. Ohoy, anong ginagawa mo? Hindi kita pinapatuloy dito. Trespassing ka. Gusto mo bang tumawag ako ng mga pulis? Seryoso niyang banta rito at mahigpit na hinawakan si Max. Binaba niya agad ang money bouquet at kinuha ang walis tambo. Huwag kang lalapit. Hahambalusin kita nito. Umalis ka na rito. Huminto ang lalaki at tumawa ng mahina. Pamilyar ang halakhak na yon. Gayunpaman, napaatras siya at mas hinigpitan ang hawak sa anak niya. Hinubad ng lalaki ang helmet at pagkatapos, dahan-dahang tinanggal ang full mask. Ang tapang pa rin talaga. Kaya hindi ako nag-aalalang ikaw ang maiwan dito mag-isa.
Natatawa pang sabi ng kanyang asawang si Richard. Papa? Bulalas ni Max at sumugod agad rito. Richard? Hindi na pinigilan ni Laura ang pagsinghap. Hindi makapaniwala na nasa harap niyang asawa niya. Ngumisi naman ito, kumikinang ang mga mata sa kalokohan at pagmamahal. Surprise, Laura! Hindi mo agad ako nakilala. Napakurap siya, nanginginig ang mga kamay habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang niyakap ang asawa niya at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Paano kita makikilala? May takip ka sa mukha at hindi ba mo pa yung tono ng pananalita mo? Hindi ko inasahan to. Akala ko hindi ka makakauwi ngayong taon. Bulong ni Laura at ayaw nang pakawalan sa pagkakayakap sa Richard. Hinalikan niya Richard ang tuktok ng kanyang ulo at gumanti sa kanya ng mas mahigpit na yakap. 2 taon nang hindi tayo magkasama sa anniversary natin, love. Hindi naman ako papayag na this year, hindi pa rin kita kasama saka ang mga anak natin. 2 buwan lang na bakasyon to, kaya sulitan na natin. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, sagot ni Laura at malawak na napangiti. Sasama ka sa pagsundo sa mga bata mamaya? Siguradong magugulat ang mga yon. Mahina namang tumawa si Richard at binuhat na si Max. Nanatili lang ang ngiti sa kanyang mga labi. Masayang masaya sila sa tuwing umuwi ang asawa niya galing sa abroad. Doon lang kasi sila nakokompleto. Ayaw man ni Laura na magkahiwalay sila, kailangan pa rin magsakripisyo para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak nila. Oh, dahan-dahan kayo dyan ha. Baka mapasukan ng buhangin ng mga mata nyo. Huwag kayong masyadong maharot dyan sa mga buhangin. Paalala ni Laura sa kanyang mga anak. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Laura dahil sa init ng hapon. Nasa beach sila ng araw na yon. Isa yon sa mga pagkakataon na palaging gusto niyang maramdaman. Simple, payapa at puno ng pagmamahal. Love, sexy mo pa rin. Nakangiting sabi ni Richard at niyakap siya mula sa likuran. Mahina naman siyang tumawa. Sige, mangbola ka pa. Hindi ako madadala dyan. Pagod pa ako kaya tigilan mo ako. Humalakak naman ang asawa niya at nilubayan na rin naman siya. Sumama na ito sa mga bata at nakipaglaro. Kumusta ang tubig? Tanong ni Richard na pinupunasan ang mga kamay sa shorts habang tumatayo para salubungin siya. Ang lamig, hindi na talaga ako makatagal sa swimming. Natatawang sabi ni Laura. Ang mga anak natin walang sawa, mga putla na ayaw pa rin umahon, enjoy na enjoy pa rin. Tumango si Richard at bumalik ang tingin sa kanilang mga anak. Mga bata pa kaya ganyan. Ang galing-galing mo talagang magpalaki, love. Kahit wala ako sa tabi niyo palagi, lumalaki pa rin mababait ang mga anak natin. Pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Umiling naman agad si Laura. Ano ka ba? Wala kang pagkukulang, Richard. Ang pagtatrabaho mo sa abroad, sobra-sobra na para sa aming mag-iina. Huwag kang mag-alala. Wala ka man rito. Hindi ko naman hinahayaan ng mga bata na mapalayo ang loob sa'yo. Hindi mo ba ramdam? Mahal na mahal ka rin nila. Inakbayan siya ni Richard at hinalikan ang kanyang sentido. Maraming salamat. Tama talaga ako ng babaeng minahal at pinakasalan. Maya-maya'y umahon na rin naman ang mga bata. Habang kumakain, panay ang kwentuhan ng mag-aama. Masaya naman na nakikinig si Laura. So, kumusta ang lahat mga anak? Tanong ni Richard habang nasa kandungan si Max. Magkwento nga kayo sa akin isa-isa. Wala na akong alam na iba tungkol sa mga buhay ninyo. Nagsalita naman agad si Jelly. Papa, si Ate Kate may nanliligaw na. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Anong nanliligaw? Hoy, Kate, 12 ka pa lang ha. Tumigil ka dyan. Sino yan? Umiling naman agad si Kate. Papa, hindi po. Huwag po kayong maniwala kay Jelly. Nagbigay lang po sa akin ng letter ng Valentine's. Hindi naman po panliligaw yon. Nagtawanan ng mga anak niya. Kahit si Gerald, naghihigpit na rin kay Kate. Nagagalak ang puso ni Laura kapag pinagmamasdan ng ganoon ang kanyang pamilya. Napangiti si Richard at tinapik ang balikat ni Gerald. Natutuwa akong palagi kang nandyan para sa mama at mga kapatid mo. Sana, habang wala ako sa tabi ninyo, alagaan mo mga kapatid mo at protektahan lalo na yung sinakit at Jelly. Hindi nagre-reklamo si Laura pero alam kong nahihirapan minsan ang mama mo. Sana palagi mo siyang aalalayan, anak. Tumango naman si Gerald at sinalubong ang mga mata ng ama. Alam ko po, Papa. Lagi ko pong sinisikap na bantayan ng mga kapatid ko. Ayoko rin naman po na palaging napapagod si Mama.
Malawak na napangiti si Laura at sumandal sa balikat ng kanyang mister. Masaya siya na mahal din siya ng kanyang mga anak. Wala naman siyang ibang gusto kundi ang bumuti ang lagay ng mga ito at matupad ang mga pangarap sa buhay. Nagpatuloy pa si Richard sa mga bilin kay Gerald. Baka naliligaw ka na. Lalaki ka naman kaya walang problema. Pero wag na rin muna. Mas magandang mag-aral ka muna kaysa magkaroon agad ng girlfriend, Gerald. At kapag nasa tamang edad ka na, kapag handa ka na magpakasal, humanap ka ng babaeng katulad ng iyong ina. Isang babaeng mapagmahal, maalaga at malakas sa buhay. Humanap ka ng taong magmamahal sa iyo at mag-aalaga sa iyo, tulad ng ginagawa ni Laura sa ating lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Laura sa mga sinabi ng asawa niya. Alam na alam talaga ni Richard kung paano siya bilang asawa at isang ina. Napangiti naman ang anak nilang si Gerald. Gagawin ko po, Papa. Pangako po. Tumingin sa kanya si Richard at hinawakan ang kanyang kamay. Pumili sana kayo ng tao magmamahal sa inyong ina gaya ng ginagawa ko. Sa paraang minamahal ko siya noon pa man. Wala na kayong hahanapin sa mama ninyo mga anak. Mapalad kayong lahat na si Laura ang naging nanay ninyo. Sana palagi niyo siyang pahalagahan at igagalang. Iyon ang hiling ko sa inyong lahat. Tumulo ang mga luha ni Laura sa mga salitang iyon. Hindi yun ang unang pagkakataon na nagsalita si Richard ng ganoon, pero paulit-ulit siyang nagiging emosyonal. Mapalad man ang pamilya sa kanya, mapalad din naman siya dahil binigyan siya ng napakabait na asawa at mga mababait na mga anak. Hangad niyang walang kahit ano ang mag-alis ng lahat ng yon mula sa kanya. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang asawa. Thank you, love. Salamat sa respeto at pagmamahal. Ang mundo ay tila tumigil saglit. At sa tahimik at mapayapang sandaling iyon, napagtanto ni Laura na yon ang buhay na gusto niya noon pa man. Puno ng pagmamahal, puno ng pamilya, at puno ng maliliit na sandali ng magkakasama. Gayunpaman, mukhang hindi talaga ibibigay ng Diyos sa kanila ang minimithi ni Laura. 2 taon nang lumipas, pumanaw ang asawa niyang si Richard. Sa abroad ito inatake at hindi man lang nila naabutang buhay. Dinala na lang ang asawa nila sa Pilipinas na bangkay na at wala ng buhay. Para sa kanya, bata pa ang asawa niya para mangyari iyon. Gayunpaman, kung oras na talaga ng isang tao, wala na namang magagawa si Laura. Papa! Umiiyak na bulalas ng bunso niya. Papa, bakit wala ka na po? Balik ka na lang. Hinawakan ng umiiyak na si Gerald ang kapatid nito. Napailing si Laura habang nanginginig ang mga labi. Hindi niya rin kayang tanggaping wala na si Richard. Sobrang bilis ng lahat at hindi siya makapaniwalang sa isang iglap, wala na ang kanyang asawa. Mama, ang lungkot po na wala na si Papa. Umiiyak na sabi ni Jelly at yumakap sa kanyang tagiliran. Napalunok si Laura habang pinagmamasdang tabunan ng lupa ang tabaong ni Richard. Kakayanin natin mga anak. Laban lang ha, nandito pa rin ako. Kahit wala ng papa nyo, hindi ko kayo pababayaan. Huminga ng malalim si Laura at bahagyang nanginginig ang mga kamay habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kailangan niyang maging malakas para sa mga anak niya. Hindi siya maaring masira at magpakalugmok dahil wala na si Richard. Sa harap ng kanyang mga anak, mas lalong hindi siya pwedeng sumuko dahil umaasa pa sa kanya ang mga ito. Mama, bulong ni Jelly sa paos na boses. Sobrang miss ko na po si Papa. Hindi niya man lang po kami nakitang lumaki lahat. Paano na po tayo, Mama? Wala na po si Papa. Nadurog ang puso ni Laura at niyakap ng mahigpit ang mga anak. Miss ko na rin siya, ngunit kailangan nating magpatuloy para sa kanya at para sa ating lahat. Mahal na mahal niya tayo. Gusto na Richard maging matatag tayo kahit wala na siya. Umiiyak pa rin ang kanyang bunsong anak. Bakit kailangan niya pong mawala, Mama? Bakit hindi niya lang po tayo magkaroon ng maraming oras sa kanya? Lumuhod si Laura sa level nito at hinawakan ang mukha gamit ang mga kamay niya. Max, wala akong sagot sa mga tanong mo, pero ang alam ko, mahal kayo ng tatay niyo higit sa lahat. At kasama pa natin siya. Dito, kasama pa natin siya sa mga puso natin. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Max. Ayoko pong mawala siya, Mama. Gusto ko pong nandito lang si Papa.
Okay lang po kahit malayo siya basta hindi po mawala na hindi natin makikita. Malayang bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Laura. Anak, kahit ako rin naman, mas okay sa akin na nasa abroad ang papa ninyo. Gusto ko nalang isipin na nandyan pa rin siya. Pero hindi ganun anak at kailangan nating tanggapin ang pagkawala ng papa ninyo. Kailangan nating magpatuloy dahil yun ang gusto ng inyong ama. Dadalhin natin siya palagi sa mga puso natin, sa lahat ng gagawin natin mga anak. Pinunasan ni Gerald ang mga luha sa mukha. Pati ang panganay niyang anak, nanghihina at nalulungkot din sa nangyari kay Richard. Magiging okay naman po tayo, di ba? Huminga muli ng malalim si Laura. Pinatatag niya ang sarili sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya maaaring masira ngayon. Kailangan niyang maging lakas ng mga anak niya. Magiging okay tayo, anak. Puno ng determinasyon na sabi ni Laura. Sisiguraduhin ko, magiging matatag ako para sa inyong lahat. Malalampasan natin ito ng magkakasama. Ang tatay mo, gusto niya tayong mabuhay at mag-move on, kaya yun ang gagawin natin. Maaaring wala na si Richard, ngunit naiwan sa kanya ang mga anak nila. Alaala ng asawa niya ang mga bata at hindi niya hahayaang mawala ang alaala nito. Siya ang magpapalaki sa mga bata, mamahalin at gagabayan sa bawat pagsubok na kanilang haharapin, gaano man kahirap. Para kay Richard, para sa kanilang pamilya, magiging okay sila. Dapat maging maayos sila. Dahil wala nang aasahan, napilitan maghanap buhay si Laura. Marami silang nagastos dahil katatapos lang ng hulog sa bahay nila. Bukod doon, marami rin gasto sa pagpapalibing kay Richard. Kaya ang kaunting ipon na natira, ginamit niya sa pagnenegosyo. Hindi niya kasi kayang kumuha ng trabaho dahil walang mag-aasikaso sa kanyang mga anak. Gayunpaman dahil doon, malaking adjustment pa rin para sa kanilang mag-iina. Sinimulan niya ang maliit na negosyo, halos 1 taon na ang nakakalipas. Desperado siyang makahanap ng paraan para masuportahan ang kanyang 4 na mga anak pagkatapos ng biglaang pagpanaw ni Richard. Mama, nawawala po ang medyas ko, sabi ng kanyang anak na si Max. Abala naman si Laura sa pagluluto kaya hindi niya nasagot agad. Anak, magpatulong ka muna kay Ate Kate mo. May ginagawa pa ako rito. Nagmamadali na ako. Kailangan na nitong mailabas sa tindahan at baka sa iba na bumili ng almusal ang mga suki ko. Inahon na ni Laura ang mga pasta, palabok, pansit, champurado, sopas at spaghetti ang kanyang palaging itinitinda. Yun kasi ang madalas na hanap. Minsan ay nagbebenta rin siya ng fried rice, pritong itlog at longganisa. Sa labas lang siya ng bahay nagtitinda. Binubuksan niya ang gate nila at may malaking payong doon. Mabuti na lang, malapit sa school at nadadaanan ng mga tao ang bahay nila. Kaya hindi nawawala ng bumibili. Suki niya na rin ang mga kapitbahay niyang mga pumapasok sa trabaho at wala nang time magluto pa ng almusal. Gerald, pakiusap naman. Pahalo nitong mga pansit. Sumasakit ng mga braso ko, sabi ni Laura sa kanyang panganay na anak. Hindi natuloy sa pagpasok sa banyo si Gerald at tinulungan siya sa paghahalo. Magpataba ka po kasi mama. Nagtitinda kayo ng ganito. Paano po kayo makakahalo at makakabuhat ng malalaking kaldero? Mahina naman siyang tumawa. Nandiyan ka naman anak. Kaya mo na yan. Nang matapos maghalo, kinuha na ni Gerald ang lamesa at payong. Ayusin ko na po ito sa labas ma. Kapag tapos na po kayo, tawagin niyo na lang po ako. Ako na po ang magbubuhat ng mga kaldero. Tumango naman siya. Salamat anak. Tila si Laura ang naging puso ng kanilang tahanan. Kailangang siya ang magpanatili sa mga bagay-bagay para makagalaw ng matiwasay ang mga buhay nila. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Mabuti naman at nagbukas na kayo. Nakangiting sabi ng kanyang suki. Akala ko hindi na kayo magtitinda. Hindi pa naman ako nakapagluto. Mahina naman siyang tumawa. Pwede ba naman yon? Araw-araw kaming magbubukas. Saka bawal tumigil kumayod. May mga pinapapasok ng mga anak sa school. Kapag tumigil ako, lagot ng buhay. Ay, ang sipag mo naman kasi. Kahit wala ng asawa mo, talagang kinaya mo magpalaki ng mga anak mo. Tama yan. Bumangon ka agad kahit nagluluksa pa kayo, sabi pa ng ginang. Malungkot na lang siyang napangiti. Bumangon agad si Laura dahil kailangan. Pero kahit lumipas na ang taon, nagluluksa pa rin ang kanyang puso. Nangungulila pa rin siya sa kanyang asawa. Ano sa'yo? Kinuha na ni Laura ang plastic at iniwasan na lang na mapag-usapan iyon.
2 order ng sopas, saka palabok na rin sa akin, Laura. Noong una, iniisip niya na parang imposible na mapalaki niya ang mga anak nang wala si Richard. Araw-araw na lang siyang napapagod. Parang hindi siya pwedeng magpahinga. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi niya hinayaang makita yon ng kanyang mga anak. Hindi alam ng mga ito kung gaano siya pagod at kung gaano niya kadalas na nararamdaman ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Lumipas ang mga taon, ganoon pa rin ang naging daloy ng buhay ni Laura. At habang lumalaki ang mga bata, mas lalo lamang nadadagdagan ang mga pangangailangan ng mga ito. So, Gerald, sabi ni Laura at binasag ang katahimikan ng kanyang panganay na anak. Nag-iisip ako. Alam mo naman na ilang buwan na lang ang natitira at malapit ka nang tumuntong sa kolehiyo. Gusto kong itanong kung may naisip ka na ba na program na kukunin mo? Gusto ko pong kumuha ng nursing, ma. Mahinang sabi ng binata at sinalubong ang kanyang mga mata. Napakurap si Laura at bumahas sa buong mukha niyang pagkagulat. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Nursing? Ulit pa ni Laura. Hindi ba parang masyadong demanding ang program na yun, anak? Alam mo naman kung magkano ang nursing, di ba? Mas magastos talaga kumpara sa ibang kurso. Hindi lang tuition fee ang poproblemahin. Bawat galaw kailangan ng pera, anak. Kailangan mong paghandaan kung yun talagang gusto mo. Para kasing hindi kaya, Gerald. Wala ka na bang second option? Yung hindi magastos. Kunwari, education o kaya business courses. Sa tingin ko, mas kaya kitang suportahan ng buo kapag ganoon, anak. Dahan-dahang umiling si Richard at halatang hindi natitinag ang desisyon. Wala na po, ma. Yun lang po ang gusto ko. Gusto ko po talagang maging nurse. Lumakas ang tibok ng puso ni Laura. Mahal niya ang anak niya at wala siyang ibang hinangad kundi ang makita itong magtagumpay. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkabalisa. Hindi niya talaga kaya ang gastos. Mabuti sana kung si Gerald lang ang anak niya. Pero may 3 pa na kailangan niyang intindihin at ibigay ang mga pangangailangan. Pero, Gerald, sa palagay ko, hindi kita lubos na masusuportahan dyan sa gusto mo. Pasensya na. Nalulungkot na pag-amin ni Laura. Alam mo naman na medyo hirap akong pagkasyahin ang kinikita sa tindahan. Sa inyong magkakapatid pa lang sa mga bayarin natin dito sa bahay. Medyo hirap na talaga, anak. At ang nursing na gusto mo, nangangailangan ng maraming oras at lakas. Baka mapapapasok lang kita sa simula, tapos mapatigil din kita kasi hindi natin kakayanin. Nanlambot ang mga mata ni Gerald. Naintindihan ko naman po, mama. Pasensya na rin po at nape-pressure po kayo. Pero ito po talagang gusto ko. Matagal ko rin pong napag-isipan na gusto ko po talagang nursing. Magtatrabaho na lang po siguro ako habang nasa kolehiyo. Pwede na po akong maging working student. Mahirap pero willing naman po akong gawin. Ayaw niyang maging working student si Gerald dahil responsibilidad niyang pag-aralin at suportahan ang mga anak niya. Alam niyang nahihirapan ang binata. Ideya pa lang yon, pero nag-aalala na agad siya. Alam niya kung gaano kahirap maging working student, kung gaano kahirap ang pagbalanse sa pag-aaral at trabaho. At ang nursing ay hindi isang magaan na kurso. Alam niyang demanding, emotionally draining at pisikal na nakakapagod. Baka hindi kayanin ng anak niya ang pressure at pagod. Gerald, ayokong pagurin mo ang sarili mo. Siguradong mapapagod ka kapag pinagsabay mong dalawang yan. Nag-aalalang sabi ni Laura. Saglit na napayuko si Gerald. Naisip ko naman po yun dati pa, ma. Pero ito po talagang gusto ko. Gusto ko pong maging nurse. At kung kailangan ko pong magtrabaho para mangyari yon, gagawin ko po. Hindi po ako natatakot sa mahirap na trabaho. Nakikita talaga ni Laura ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Bilang isang ina, gusto niya rin namang suportahan ang mga desisyon nito kung alam niya namang makakabuti. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, kaya gusto niya sana na lahat ng anak niya ay makatapos. Para rin mapatunayan sa sarili niya na kaya niyang mapatapos ang mga ito kahit wala na si Richard. Gayunpaman, nangingibabaw pa rin ang kanyang takot na baka hindi nito kayanin at masayang lang. Ayoko lang mahirapan ka, Gerald. Pasensya ka na talaga, anak. Gusto ko namang kunin mo ang kursong gusto mo, pero hindi rin naman ako magpapanggap na kaya ko. May mga kapatid ka pang pumapasok din. Inabot ni Gerald ang kamay niya sa ibabaw ng mesa.
Okay lang po, Mama. Kakayanin ko naman po siguro. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Mapilit po ako kaya kailangan ko rin pong gumawa ng paraan. Napalunok ng mariin si Laura. Malaki na talagang anak niya at hanggat gusto siya nitong protektahan sa hirap ng buhay, alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Nasa hustong gulang na si Gerald ngayon at mayroon ding sariling landas na tatahakin. Gusto ko lang maging masaya ka sa kung ano man ang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Mahinang sabi ni Laura. Kung ito talagang gusto mo, susuportahan kita hanggat sa paraang makakaya ko lang ha? Ngumiti si Gerald. Salamat po, Mama. Sapat na po sa akin yun. Tumango si Laura. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya kahit na ang pag-aalala ay nananatili sa kanyang puso. Alam niyang mahirap ang tatahakin ni Gerald pero determinado pa rin naman siyang suportahan ang kanyang panganay. Nagsimula na nga sa plano si Gerald. Noong mga unang araw, nakikita niyang nahihirapan na agad ang anak niya. Gayunpaman, iniisip niya rin na baka naninibago pa, kaya hinayaan niya na muna. Lalapit naman si Gerald kung talagang nahihirapan na ito. Gerald? Tawag niya sa kanyang anak isang gabi. Kakain na, lumabas ka na muna dyan sa kwarto mo. Sige po, Ma. Wait lang po. Hindi agad nakasagot ang kanyang anak, ngunit nakarinig siya ng mahihinang singhot mula sa loob. Napabuntong hininga si Laura at dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Doon, nakaupo sa gilid ng kamang anak niya. Naabutan niyang umiiyak si Gerald. Nanginginig ang mga balikat nito habang kumakawala ang mga tahimik na hikbi. Gerald? Bulong ni Laura sabay pasok sa loob. Anong problema, anak? Bakit ka umiiyak? Saglit na hindi nagsalita ang binata. Iyak lang ito ng iyak at mas lalo lang naging matindi ang emosyon nang makita siya. Huli niyang nakitang umiyak ang anak niya nang pumanaw si Richard. Kaya kapag nakita niyang umiiyak ang binata, alam niyang mabigat ang rason. Maya-maya, humarap na rin naman ang anak niya. Ma, pasensya na po. Bumagsak po ako sa 2 major subjects ko. Hindi po ako nakaka-attend sa mga klase ko kapag conflict po sa schedule sa trabaho ko. Hindi rin po ako makapag-focus. Pagod na pagod po ako sa trabaho kaya kapag nag-aaral po ako, hindi na ako makapag-focus. Lalong lumubog ang puso ni Laura. Nasasaktan siya kapag nakikita niyang umiiyak ang kahit na sino sa kanyang mga anak. Alam niyang darating iyon na hindi kakayanin ni Gerald ang pressure sa trabaho at pag-aaral. Huminga siya ng malalim at pilit na kinakalma ang sarili. Gerald, masyado mong pinipilit ang sarili mo. Mahina niyang sabi at hinagod ang likod ng kanyang anak. Nakikita ko at hinihintay lang kitang lumapit sa akin. Hindi mo kailangang gawin to. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng to ng mag-isa. Anak, nandito ako. Alam kong mahirap pero kakayanin ko rin para sa'yo. Tahan na. Ngumuso si Gerald at pinunasan ang mga mata gamit ang likod ng kamay. Nakakahiya po. Pasensya na, hindi ko na po talaga kaya, Ma. Akala ko po kasi kaya ko. Nung una kinakaya ko naman po pero habang tumatagal, mas sumusobra ng pagod ko. Pakiramdam ko po, natatalo ako palagi kahit anong pilit ko. Nakaramdam si Laura ng matinding kirot sa kanyang puso. Noon pa man ay alam niya na kung gaano ito kadeterminado, kung gaano nito kagustong maging nurse. Naiintindihan niya naman ang nararamdaman nito. Hindi kailangang humingi ni Gerald ng pasensya sa kanya. Hinawakan niyang kami nito at marahang pinisil. Gerald, sapat ng mga nagawa mo. Ipinagmamalaki kita sa lahat ng nagawa mo sa ngayon, pero ayaw ko rin naman na nakikitang napapagod ka. Hindi mo magagawa ng maayos ang mga gusto mo kung hindi mo muna aalagaan ng iyong sarili. Kailangan mong mag-focus sa iyong pag-aaral. Tumigil ka na muna sa pagtatrabaho. Sige, ako na munang bahala sa lahat ha. Umiling si Gerald at nanlalaki ang mga mata sa pag-aalala. Pero Mama, paano po natin kakayanin ang gastos? Ayoko naman pong iasa sa inyo lahat dahil nga po pinilit ko nga po sa inyo na kunin ko itong course na ito. Saka alam ko pong nahihirapan din po kayo sa mga gastusin ng mga kapatid ko. Huwag ka nang mag-alala tungkol doon, sabi ni Laura at matamang tiningnan ang kanyang anak. Hahanap ako ng paraan, mas magtitipid na lang tayo ng mga kapatid mo. Kaunting tiis lang naman, ilang taon lang naman yan, kaya natin yan. Patay nga, nakakadalhen siya. Tayo pa kayang mga buhay? Gusto mong maging isang nurse at hindi ko hahayaang sumuko ka sa pangarap mo. Kaya natin to anak. Magtatapos ka ng kolehiyo, Gerald. Sisiguraduhin ko yon.
Kahit wala na si Richard, kailangan makatapos kayong lahat sa pag-aaral. Yun ang pangako ko sa tatay ninyo na gusto kong matupad. Tinitigan siya ni Gerald habang nanginginig ang mga labi nito. Ma, sigurado ka po ba talaga? Sigurado ako. Ano ka ba naman? Siyempre kapag nahihirapan kayong mga anak ko, ako ang magiging fallback ninyo. Nanay nyo kaya ako. Hinaplos niya ang buhok ni Gerald. Nagtrabaho ka ng husto. Nakikita ko naman lahat ng efforts mo. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa pera. Ako nang bahala. Gagawa ako ng paraan. Kakayod pa ako para mas doble ang kikitain natin. Mag-focus ka lang sa pag-abot mo sa pangarap mo. Bumaba ang tingin ni Gerald sa kanilang mga kamay. Isang maliit at umaasang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig nito. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, Mama. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. Mahinang sabi ni Laura. Responsibilidad ko ito sa inyo, Gerald. Una pa lang, ako naman talaga dapat ang tumutugon sa lahat ng mga pangangailangan mo. Sa sandaling yon, mahigpit siyang niyakap ni Gerald. Alam ni Laura na gaano man kahirap, gagawin niya ang lahat para makitang matupad ang mga pangarap ng kanyang panganay na anak. Si Laura na nga ang buong sumuporta kay Gerald. Mas lalong naging hapit ang kanilang mga gastos na kahit iba niyang mga anak, nakakasama na rin sa tinitipid niya. Kaya naman, gumawa siya ng paraan para hindi maapektuhan ang mga ito. Mama, ayoko po, nakakahiya. Bulalas ni Jelly sa kanya. Ayoko po magbenta sa school ng almusal. Hindi ko naman po close lahat. Wala naman pong bibili sa akin. Tinarayan naman nakitang kapatid nito. Hoy, Jelly, manahimik ka nga. Puro ka reklamo dyan. Ikaw nga ang pinakamalakas gumastos at hindi na iniisip ang bukas. Milk ka ng milk kasamang mga kaibigan mo pagkatapos ng pasok mo sa school. Tulungan na lang natin si Mama. Hindi mo ba nakikita? Nahihirapan siya dahil maraming kailangan si Kuya Gerald sa school. Napabuntong hininga si Laura at matamang tiningnan ang mga dalaga niya. Pasensya na. Kailangan kasi natin ng extra income, mga anak. Magpapa-order lang naman kayo saka ibibenta nyo sa mga kaklase nyo kapag meron. Hindi naman kayo mahihirapan kasi ihatid ko naman sa inyo sa school. Yung tubo nun, sa inyo na para baon nyo at mga bayarin sa school. Basta ibalik nyo lang sa akin ang puhunan. Kaunting tiis lang ha. Makatapos lang tong si Gerald, hindi na masyadong mahirap. Ngumiti si Kate sa kanya. Okay lang po, Ma. Alam po namin na mahirap. Saka matanda na rin po kayo kaya tutulong na po kami. Mas mahirap pa kasi magpapang-abot kaming 3 na mag-college kaya parang wala na rin pong pahinga. Kung sa ganito makakatulong po kami, gagawin po namin ni Jelly. Isa pa, maganda na rin naman po na may alam po kami sa mga ganito. Bahagyang napangiti si Laura. Mabuti naman at naiintindihan siya ni Kate. Ngayong nakafocus siya kay Gerald, ayaw niya namang pabayaan ang iba niyang mga anak. Hindi niya gustong nagtitiis ang mga ito dahil nahihirapan siyang tustusan ang mga pangangailangan ni Gerald. Mama, nakagraduate na po ako. Nakangiting sabi ni Gerald, suot ang graduation gown at niyakap siya ng mahigpit. Pinipigilang maluhan ni Laura pero labis ang pagmamalaki niya para sa anak. I'm so proud of you, Gerald. Alam kong kaya mo. Sa wakas, nakatapos ka na rin. Nagcrack ang boses niya pero mas lalo lang siyang niyakap ni Gerald. Nagpatuloy ang selebrasyon sa bahay. Pinilit niyang maghanda kahit papaano. Panganay niyang nakagraduate at unang nakatapos kaya talagang gusto niyang mapaghandaan. Hindi maiwasan ni Laura na pagmasdan si Gerald. Hinahangaan niya kung paano niya ito napalaki. Kaya kahit ibang mga anak niya, hindi siya makapaniwalang napalaki niya na ngayon ng mag-isa. Kung kasama pa rin nila si Richard, siguradong proud na proud ito sa kanya. Maya-maya lumabas si Gerald habang may kausap sa cellphone. Pagbalik ng anak niya, may kasama na itong isang babae. Hapit ang damit sa katawan at sobrang ikli pa ng skirt. Wala naman siyang problema sa mga ganoon. Kahit mga anak na babae ni Laura, nagsusuot naman ng ganoon. Pero hindi niya alam kung bakit naiilang siyang makita yon sa babaeng kasama ni Gerald. Sino ba yung kasama mo, anak? Kaibigan mo ba siya? Nakangiting tanong ni Laura habang pinagmamasdan ang kasama nito. Nagliwanag ang mukha ni Gerald. Ma, hindi po. Si Natasha nga po pala. Girlfriend ko po siya. Umawang ang bibig ni Laura sa sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala dahil sa mga lumipas na taon, wala naman siyang nabalita ang may nililigawan si Gerald. Walang binanggit na espesyal ang binata, kaya nagulat siyang may pinakilala na agad itong isang girlfriend.
Hindi tuloy sigurado si Laura kung ano ang dapat na maramdaman. Girlfriend mo? May girlfriend ka na pala. Hindi ko alam na may nililigawan ka palang babae. Sabi niya rito. Nahihiya namang ngumiti ang kanyang anak. Pasensya na po ma. Ayoko pong ipaalam sa inyo habang nag-aaral pa. Baka isipin niyo po na pinapabayaan ko ang pag-aaral ko. Saka nito lang din naman po, naging kami ni Natasha. First year college student pa lang po siya ngayon, kaya mas bata po sa akin ng ilang taon lang. Pinilit ni Laura nang ngumiti sa dalaga. Masaya akong makilala ka, Natasha. Tumango naman ito't ngumiti. Same din po, Tita Laura. Nagbigay si Laura ng isang magalang na ngiti, bagamat maraming tumatakbo sa kanyang isipan. May kung ano sa mga galaw ni Natasha, isang kumpiyansa na hindi maitatanggi ni Laura. Pero kahit simple lang iyon, gumugulo pa rin sa kanyang isipan. Mama, medyo tahimik ka po simula nang ipakilala ni Kuya Gerald si Ate Natasha. Okay lang po ba kayo? Kasuwal na tanong ni Kate. Nag-alinlangan si Laura na sabihin, kaya sandali niya munang itinuon ang sarili sa paghuhugas ng mga plato. Hindi ko alam, Kate. May something lang sa Natasha na girlfriend ng kuya mo. Maganda siya pero hindi ko alam. Hindi ko ma-describe ang nararamdaman ko kung ano. Nagsalita naman ang anak niyang si Jelly. Mama, mukhang okay lang naman po siya para kay kuya. Siguro medyo liberated lang po. Tumango naman si Kate at pinunasan ng mga plato. Agree po ako kay Jelly, ma. May sigurado po siyang confidence at may sariling vibe. Medyo magalang din naman po siguro kahit papaano. Bumuntong hininga si Laura at hindi pa rin sigurado. Baka nga, pero hindi ko maalis ang feeling na may mali. Parang may tinatago siya na hindi ko naman alam kung ano. Baka nag-overthink ka lang, ma. Malumanay na sabi ni Kate. Hinahaplos ang likod niya. Masaya po si Kuya Gerald at yun ang mahalaga. Tumango si Laura, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng tahimik na pagkabalisa sa kanyang dibdib. Yun ba ang taong magiging bahagi ng kinabukasan ni Gerald? Hindi mapigilan ni Laura ang pag-iisip tungkol kay Natasha. Kung anuman ang sinasabi sa kanya ng kanyang instinct, alam niyang simula pa lang. Kailangan niyang bantayang mabuti para kay Gerald at para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Hindi nagtagal, kumuha na rin naman ng licensure exam si Gerald. Sa awa ng Diyos, nakapasa ang kanyang anak. Proud siya sa binata. Wala siyang mapaglagyan ng kagalakan para rito. Pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagsusumikap, mga gabing walang tulog, sa wakas, nurse na ang kanyang anak. Pakiramdam niya'y nakahinga na siya ng maluwag dahil may isang anak siyang nakatapos. Sana, proud ka sa akin, love. Hinaplos ni Laura ang lapida ng kanyang asawa. May isa na akong napatapos sa pag-aaral sa mga anak natin. May 3 pa. Sana, pabulong naman kay Lord na bigyan pa ako ng maraming lakas para hanggang kay Max. Makita ko silang magtagumpay sa buhay. Pinagmasdan ni Laura ang pangalan ng kanyang asawa. Nangungulila pa rin talaga siya. Kapag may problema o masaya, palagi niya lang binibisita ang puntod at tila nakikipagkwentuhan sa hangin. Sa ganoong paraan, kumakalma ang kanyang puso. Nang makauwi, naging abala na siya sa ilang gawaing bahay. Kung napapagod man siya, sa maliit niya na lang na negosyo tuwing umaga. Sa mga gawaing bahay, madalas na sina Kate at Jelly ang gumagawa noon. Kahit papaano rin, nakakatulong niya na ang mga ito. Alam mo, ngayong nurse na si Gerald, dapat tumulong siya sa mga gastusin sa mga kapatid niya. Sabi ni Ellen at tumingin sa kanya. Lalo na't magkasabay na yung sina Kate at Jelly sa kolehiyo. Magpapang-abot ang 2 mo sa college. Ang dami mong haharapin, Laura. Nagtrabaho ka ng gusto para sa kanilang lahat. Kaya naman, magpatulong ka na sa anak mo. Yun ang pinakamaliit na magagawa niya, ang tumulong sa mga kapatid niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Laura. Nakatingin siya sa kanyang kape at hinalo yon ng wala sa sarili. Alam niyang mabuti ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan, ngunit ang pag-iisip na humingi ng tulong kay Gerald ay nagpabigat sa kanyang puso. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit hindi siya sigurado kung maaari niyang hilingin sa binata na gampanan ang responsibilidad na iyon. Alam kong tama ka. Mahinang simula ni Laura. Pero hindi responsibilidad ni Gerald na tustusan ang pagpapaaral ng mga kapatid niya. Nagsumikap siya para lang makatapos sa pag-aaral. Nagsisimula pa lang siya sa kanyang career. Ayokong iparamdam sa kanya na may kailangan siyang gawin para sa pamilya namin. Kasi in the first place, ako naman talagang dapat gumagawa nun.
Nanghina ang boses niya habang may pagdududa sa isip. Nais niyang manatiling matatag ang maging ina na hindi magpapabigat sa kanyang mga anak. Pero ang totoo, nag-aalala nga siya dahil sabay nang nasa kolehiyo sina Kate at Jelly. Hindi niya alam kung kakayanin niya ang mga gastusin. Pero Laura, pagpumilit ni Ellen, hindi naman sa ibinibigay mo ang obligasyon mo kay Gerald. Parang pagbabalik lang ba ng pagmamahal? Kasi alam ko naman na kailanman, hindi ka nagkulang dyan sa mga anak mo. Simula nang mawala si Richard, mas naging mabuti ka pang ina para sa kanila. Mas maganda na mapahalagahan naman lahat ng binibigay mo. Kasi kung mahal ka ng anak mong si Gerald, tutulungan ka niya din ng kusa. Hindi na kailangang magsabi. Hindi natatapos ang obligasyon ng isang ina. Pero Laura, pwedeng magpahinga. Alam ni Laura na tama rin naman si Ellen, pero nahihiya siyang sabihin yon kay Gerald. Ayaw niyang magmukhang namimilit sa anak na kailangan nitong tumanaw ng utang na loob. Kung gusto nitong tumulong, gusto ni Laura na kusang ibigay ni Gerald. Nagpatuloy si Ellen at mataman siyang tiningnan. Marami ka nang isinakripisyo para sa kanilang lahat, lalo na dyan kay Gerald. Sa tingin mo, hindi niya naiintindihan yon? Bulag siya kung hindi niya nakita na nagsisikap ka. Kahit alam mong mahihirapan kayong lahat dahil nursing ang kinuha niya, tinuloy mo pa rin at inilaban mo, Laura. Pero hindi talaga siya komportable sa ideya ng paglalagay pa ng anumang pasanin kay Gerald. Noon pa man, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagiging independent. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na hindi maramdaman ng kanyang mga anak na wala dapat alalahanin ang mga ito. Ngunit sa sitwasyong magkasabay sa kolehiyo ang kanyang mga anak na babae, ramdam niya na ang hirap financially. Ayoko talagang pilitin siya sa isang bagay na ayaw niya. Baka kapag ako nagsabi at nagpaalala, isipin niyang obligasyon niya at hindi niya matatanggihan. Sabi ni Laura at bahagyang umiling. Malaking bagay na sa akin ang nakapagtapos siya ng pag-aaral at nurse na ngayon. Ayokong maramdaman niyang inaalis ko ang sarili niyang kinabukasan at mga gustong mangyari sa buhay para lang matulungan kami. Napabuntong hininga si Ellen, hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Alam ni Gerald kung ano ang lahat ng ibinigay mo. Mas mahirap pa kasi wala si Richard. Dapat alam niyang lahat ng paghihirap mo. Pagaanin mo naman ang mga pasanin mo sa buhay. Kung mahal ka niya, tutulong siya kasi nakikita kanyang nahihirapan na. Saglit na dumungaw sa bintana si Laura. Alam niya namang responsableng anak si Gerald. Simula nang mawala si Richard, parang ito na ang naging alalay niya sa lahat. Mukhang kahit hindi niya nasabihin, kusa naman itong tutulong sa mga kapatid. Napabuntong hininga si Laura. Umaasa ako na makakatulong siya. Gusto kong magkaroon siya ng sariling buhay, ng sariling space. Pero gaya ng sabi mo, paano mapahalagahan ang lahat ng paghihirap ko para sa kanya? Kahit hindi na ako magtamasa, kahit mga kapatid niya na lang. Kasi nararamdaman ko rin ang sinasabi mo, Ellen. Hindi na ako bumabata. Nararamdaman ko na rin sa aking katawan. Mabilis na talaga akong mapagod. Inabot ni Ellen at marahang inilagay ang kamay kay Laura. Okay lang na humingi ng tulong, Laura. Ibinigay mo ang lahat sa mga anak mo simula nang mawala ang asawa mo. Kung ako yan, siguradong hindi ko kakayanin. Huminga ng malalim si Laura. Ang bigat ng kanyang iniisip ay namuo sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung maaari niyang tanungin si Gerald, ngunit alam niyang tama si Ellen. Magiging mahirap na dahil tumatanda na siya. Pero mukhang mali ang inaasahan ni Laura. Mukhang sa lahat ng ginawa niya para kay Gerald, wala itong ibabalik kahit isa, kahit sa mga kapatid lamang nito. Oh, anak, hindi mo sinabi na kasama mo ang girlfriend mo. Sabi ni Laura na katatapos lang maghugas ng mga kaldero. Tumayo si Laura sa harap ng mga ito na medyo nagulat. Nakita niyang mga bag na bitbit ng anak niya na marahil ay kay Natasha. Hindi siya naging handa para sa sandaling yon. Napasulyap siya sa pagitan ng kanyang anak at sa girlfriend nito. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Bakit ganyan ang itsura mo, Natasha? Tanong ni Laura. Pwede bang sagutin niyo ako kung anong nangyayari? Anong ginagawa ng girlfriend mo rito? Anong oras na, Gerald? Baka hinahanap na yan sa kanila. At para sa nang malaking bag na yan? Tumikim si Gerald at mahigpit na hinawakan ang kamay ng girlfriend nito. Actually, may kailangan po akong sabihin sa'yo.
Sige na, Gerald. Malumanay niyang pakiusap. Naramdaman ang bigat ng anumang sasabihin nito. Ano ba yon? Sinulya pa nito si Natasha bago muling nagsalita. Ma, buntis po si Natasha. Umaasa po ako at nakikiusap na kung pwede, manatili po siya rito hanggang sa umayos na po ang mga pangyayari. At makaipon na po ako para mabigyan ko po siya ng place na matutuluyan. Nalaman po kasi ng mga magulang niya na buntis siya kaya itinakwil na po siya. Ilang sandaling na blanko ang isip ni Laura. Buntis? Gerald, bakit naman ganyan? Kapapasa mo pa lang sa board exam, ni hindi ka pa nakakahanap ng trabaho. Wala ka pang nabubuong career tapos magiging ama ka na agad at kailangan panagutan yung girlfriend mo? Ang inaasahan ko, hindi ka muna magpapamilya at tutulong ka muna sa mga kapatid mo. Pasensya na po, ma. Hindi ko na po naisip ang mga kapatid ko. Bumaba ang tingin ni Gerald at puno ng panghihinayang ang mukha nito. Alam ko naman po. Alam ko pong biglaan ito. Kahit ako po nabigla rin. Pero hindi ko naman po pwedeng hindi panagutan ang aking mag-ina. Hindi ko po hinihiling na palakihin niyo po ang anak namin o sustentuhan niyo po kami. Magtatrabaho naman po ako. Kailangan lang po namin ng isang lugar na matutuluyan habang sinusolusyonan ng problema. Nahirapan si Laura na maghanap ng mga salita. Umupo na muna siya sa sofa dahil sumasakit ang ulo niya sa dumating na balita. Gerald, hindi ko inaasahan to. Hindi ka pa dapat nasa ganitong posisyon. Nagsisimula ka pa lang sa career mo, alam mo ba yon? Dapat nakatuon ka sa iyong sarili, hindi sa pagpapalaki ng isang bata. Alam ko po, Mama. Mabilis na sabi ni Gerald na may halong guilt sa boses. Pasensya na po. Hindi ko po ginustong mabigla ka ng ganito. Pero gagawin ko po ito. Kailangan ko po silang panagutan dalawa. Magsisika po ako at sisiguraduhin ko pong maaalagaan si Natasha at ang anak namin. Hindi mo po kailangang mag-alala sa amin. Basta hayaan nyo lang po muna kaming tumira dito. Gagawin ko po ang lahat para makabawi kapag okay na po, ma. Napatingin si Laura kina Gerald at Natasha. Nakikita niya ang pagmamahal at determinasyon sa mata ng kanyang anak. At kahit na mabigat ang kanyang puso sa pag-aalala, alam niyang hindi niya rin naman matitiis ang kanyang anak. Gusto niya itong tulungan pa rin, pero alam niyang magiging mas lalong mahirap. Dahil lang inasahan niyang tutulong sa kanya, umako na pala ng ibang responsibilidad. Mahirap yan, Gerald. Bulong ni Laura. Masyadong maaga para dyan. Alam ko nakagraduate ka na pero mahirap pa rin bumuo ng pamilya. Hindi basta-basta yan. Alam ko po, pero gagawin ko pa rin po, ma. Hindi ko naman po sila pwedeng pabayaan. Saad ni Gerald sa kanya. Marami na pong pinagdaanan si Natasha. Hindi tutulong ang mga magulang niya. At ako na lang po ang meron siya. Sana maintindihan niyo po yun. Napabuntong hininga si Laura. Ang bigat ng sitwasyon ay bumabagabag sa kanya. Hindi siya sigurado kung handa na ba siya para roon. Ngunit nakikita niya kung gaano yun kahalaga kay Gerald. Okay, sige. Dahan-dahang sabi ni Laura. Tama ka. Buhay mo naman yan. Tumango si Gerald. Pangako po, hindi po kami magiging pabigat, ma. Isang maliit at nakakapagod na ngiti ang ibinigay ni Laura. Kailangan mong patunayan yun, Gerald. Kailangan mong ipakita sa akin handa ka na para dito. Lahat kayo. Ngunit sa ngayon, tatanggapin ko muna si Natasha sa pamilya. Pero ayusin niyo yung dalawa. Ilang sandali pa siyang nakatayo doon. Bagamat ang hinaharap ay hindi sigurado at napakabigat, isang bagay ang malinaw. Yon ang pinili ni Gerald. Kailangan niyang suportahan ang anak niya kahit na may bahagi sa kanya ang hindi gusto ang mga nangyayari. Sa una, maayos naman ang lahat. Nagkaroon na ng trabaho si Gerald bilang nurse sa isang private hospital. Napapakisamahan niya naman si Natasha kahit na may ugali rin minsan. Napansin niya kasi natamad at hindi sanay sa gawaing bahay ang girlfriend ng anak niya. Iniisip niya na lang na baka buntis lang, kaya hinayaan na lang ni Laura. Yun nga lang, sa lahat ng anak niya, si Kate ang hindi makapagtimpi. Natasha, hindi mo man lang ba huhugasan ng mga pinagkainan mo? Naiiritang tanong ni Kate. Hinawakan agad ni Laura ang braso ng anak niya. Okay lang, Kate, ako na. Kasing edad lang ni Kate si Natasha, kaya ayaw ding tumawag ng ate. Bukod doon, napapansin niyang unang linggo pa lang ng nobya ni Gerald sa bahay nila, iritadong-iritado na si Kate. Sa lahat kasi ng anak niya, ito ang napakasipag at pinakamasinop sa gamit.
Ayaw nito na may nakikitang hindi maayos sa bahay kahit sina Jelly at Max napapagalitan nito kapag makalat. Hinayaan niya na lang dahil nakakabuti rin naman na nakikinig ang mga kapatid nito. Yun nga lang, mukhang si Natasha ang paulit-ulit na sumusuway sa gusto ni Kate. Natasha, hoy! Hugasan mo pinagkainan mo dito! Ayaw magpaawat ng anak niya. Walang maghuhugas niyan para sa'yo. Kanya-kanya kami rito. Huwag palaging si mamang paghugasin mo sa mga pinagkainan mo. Para yan lang hindi mo pa magawa. Ang dami-dami ng ginagawa ni mama, siya pa rin ang inaasahan mong maghugas para sa'yo. Naiiritang tumingin si Natasha kay Kate. Huwag mo akong tawaging hoy. Nakakainis ka na. Alam ko naman na ayaw mo ko para sa kuya mo. Yun na lang ang sabihin nyo. Ayaw nyo ako rito. Umiling naman agad si Laura at lumapit na sa girlfriend ni Gerald. Natasha, hindi. Sige na, ako nang bahala rito. Huwag na kayong magtalo. Tahimik namang umalis si Natasha sa kusina at pumasok sa kwarto ni Gerald. Napabuntong hininga na lang si Laura. May mga napapansin siya sa girlfriend ng anak niya pero hindi niya na lang pinapansin. Hanggat maaari, ayaw niyang may nagtatalo sa loob ng bahay nila. Ma, bakit mo naman po kasi hinahayaan yon? Akala niya yata rito prinsesa siya. Hindi mo lang po marunong makiramdam? Naiinis na sabi ni Kate at napilitan na rin hugasan ang mga pinagkainan ni Natasha. Nilapitan niyang kanyang anak at hinagod ang likod nito. Pagpasensyahan mo na lang anak, buntis kasi ang girlfriend ng kuya mo. Napailing naman si Kate. Ma, buntis lang po siya. Hindi po siya mamamatay sa simpleng gawain lang. Anong problema din? Ang problema din po dyan kay Kuya Gerald, hindi pa asawa nagpapa-under na agad sa Natasha na yon. Matamang tiningnan ni Laura ang kanyang anak. Alam niyang may pagtatampo si Kate sa kuya nito. Nangako si Gerald na tutulungan ito sa pag-aaral. Gusto nitong kumuha ng polsay at ituloy sa pag-aabuga siya. Pero dahil nasa kolehiyo na rin si Jelly, kumuha na lang ito ng 2-year course. Sa kursong alam nitong madali itong makakatapos para makatulong agad sa kanya. May pera ka pa ba anak? Baka may gastusin ka pa sa school. Pag-iiba ni Laura ng usapan. Bahagyang umiti si Kate. Meron pa naman po. May part-time job naman po ako kaya hindi mahirap. Marami rin pong gastusin sina Max at Jelly. Sa kanila nyo na lang po ibigay kung may extra pa po kayo. Napabuntong hininga siya at hinaplos ang braso ng kanyang anak. Inaaway mo ba si Natasha kasi may pagtatampo ka sa kuya mo? Natigilan sa paghuhugas si Kate pero muli itong nagsalita. Hindi naman po ako ganun kababaw. Talagang naiirita lang po ako kay Natasha. Labas po siya sa pagtatampo ko kay Kuya Gerald. Siguro disappointed lang po kasi akala ko po naiintindihan niya ang sitwasyon natin. Alam niya naman po na naging mahirap sa atin simula nang mawala si Papa. Pero heto, bumubuo na siya ng pamilya. Hindi niya man lang po tinupad yung mga pangako niya na kahit ako tutulungan niya sa pag-aaral. Yun po kasi yung usapan namin, Ma. Sinabi niya po pag-aaralin niya ako. Tapos kayo na po ang bahala kay Jelly at ako naman po ang bahala kay Max. Kasi ma, nag-aalala na po ako sa inyo. Hindi ka na rin naman po bumabata. Matanda ka na po ma. Kapag nasa tindahan ka, hanggat kaya ko po, gusto ko pong natutulungan ka. Napangiti naman si Laura. Gumaan ang kalooban sa mga sinasabi ng kanyang anak. Talaga? Naisip mo ko anak? Mama, oo naman po. Ginagawa niyo naman po lahat para sa amin. Sabi ni Kate at tinignan siya ng mabuti. Alam mo po ba, pangarap ko pong makita niyo kaming lahat na professional na. Tapos lahat kami nagbibigay sa'yo at pabakasyon-bakasyon lang kung saan-saan. Si Ma, hindi ko pa po nakakalimutan kung paano ka po pahalagahan ni Papa noon. Ngayong wala na siya, gusto ko naman po na kami ang magpapahalaga sa'yo. Wala na po si Papa na nakaka-appreciate sa lahat ng ginagawa mo po para sa pamilya natin. Kaya gusto ko po sana na kami na lang ang magpapakita nun. Pero itong si Kuya Gerald ayaw makisama. Sa lahat pa naman, siya po ang naiisip ko na mas nakamana kay Papa. Niyakap ni Laura ang kanyang anak. Kate, sapat na sa akin na makita kayong magtagumpay o kaya magtutulungan kayong magkakapatid. Wala akong hinihiling para sa sarili ko. Hindi ko hinihiling na bumawi kayo sa akin. Umiling naman si Kate at mukha talagang determinado. Ma, hindi mo hiniling pero babawi pa rin kami kasi minahal mo kami ng sobra. Wala kang ibang ginawa kundi ang magtrabaho at alagaan kami. Deserve mo yun, Ma.
Kaya huwag kang mag-alala. Hindi po ako babali sa pangako ko. Kung walang aasahan kay Kuya Gerald, kaming tatlo po ang gagawa nun. Matanda na po kayo. Gusto rin naman po namin na magpahinga kayo. Niyakap niya ang kanyang pangalawang anak. Wala siyang paboritong anak sa mga ito. Lahat ay pantay-pantay ang kanyang pagtingin. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi na napakabait ni Kate. Hindi makasarili ang dalaga at labis siyang pinapahalagahan. Sa lahat ng mga tinuro ni Richard, si Kate ang nakikita ni Laura na talagang isinasa puso ang mga iyon. Salamat anak, nakangiti niyang sabi at mas lalo itong niyakap. Salamat sa pagmamahal at pagpapahalaga mo sa akin, Kate. Masaya siya kahit mga salita lang ang natatanggap niya. Mabigo man o magtagumpay ang mga itong makabawi sa kanya, pareho lang na ayos sa kanya. Ideya pa lang pero labis na ang galak sa puso niya. Kaya hiling ni Laura sa Diyos na magtagumpay ang mga anak niya sa buhay. Yun nga lang, ang mga batang pinalaki niya ng pagmamahal, mukhang hindi niya na nakikita. Habang lumalaki at nagkakaroon ng mga sariling desisyon, pakiramdam ni Laura, wala na siyang magawa para sa mga ito. Kate! Bulalas ni Richard. Natigilan si Laura sa pagtitiklop ng mga damit. Bakit anak? Gerald, wag kang sumigaw. Natutulog ang kapatid mo, mamaya mo na kausapin. Kagagaling lang sa duty ni Kate, pagod na pagod pa yon. Pero hindi matanggal ang inis ni Gerald. Ma, pagsabihin niyo naman po yung si Kate. Palagi na lang inaaway ang girlfriend ko. Alam niyo naman pong sensitive siya ngayon dahil buntis. Para hugasin lang, hindi pa po mapalagpas. Napabuntong hininga si Laura. Anak, hindi naman sila nag-away. Pinagsasabihan lang naman ni Kate. May punto rin naman kasi ang kapatid mo. Dapat nga naman kahit papaano tumulong dito sa gawaing bahay ang girlfriend mo. Ma, hindi. Giit pa ni Gerald. Tinawag ba namang huy si Natasha na parang nangiinsulto? Magagalit ako syempre. Wala ako rito at parang pinagtutulungan niyo pang girlfriend ko. Ayaw niyo na lang pong intindihin kasi buntis. Maya-maya'y lumabas na si Kate na kagigising lang. Mukhang nagising sa ingay ng kuya nito. Anong intindihin? Siya nga itong iniintindi naman palagi. Para gawaing bahay hindi pa mapakilos. Gustong si mama pong gagawa para sa kanya. Bakit ako ang pagsasabihan? Yang inaasawa mo ang dapat mong pagsabihan. Nakikitira dito pero hindi naman marunong makisama. Ano bang tingin niya kay mama? Katulong? Naiinis na humarap si Gerald. Walang ganyang iniisip si Natasha. Ikaw lang naman ang ginagawang big deal ang lahat. Ako naman ang gumagastos para kay Natasha, hindi naman kayo. Mapaklang tumawa si Kate. Oo, talaga? Dito nga kayo nakikitira? Dulot pa niyang girlfriend mo, puro problema. Nasa ibang bahay siya kaya dapat nakisama siya. Tumayo na si Laura at pinigilan ng mga ito. Tama na. Huwag na kayong magsigawan. Pag-usapan niyo naman yan ng maayos. Hindi pa nakikita ni Laura na mag-away ang mga ito ng ganoon kalala. Nadudurog ang kanyang puso. Hindi niya gustong makita ng ganoon ang mga anak niya. Kapag may mga hindi pagkakaunawaan ang mga anak nila ni Richard, pakiramdam niya'y nabigo siyang maging isang ina. Alam mo, linawin na natin to, Kate. Ang sabihin mo, may tampo ka sa akin kasi hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Pero kung nagtatampo ka, nagagalit ka, huwag mong idamay si Natasha. Wala naman siyang kinalaman sa mga hindi ko nagawa sa pamilyang to. Bulalas ni Gerald. Nangilid ang mga luha ni Kate. Sa tingin mo, ganyan ako kababaw, kuya? Labas ang issue ko sa'yo sa issue ko dyan kay Natasha. Totoo naman nga kasing dapat na makisama siya rito. Hindi naman siya minamaltrato. Gusto ko lang na gumawa siya ng gawaing bahay, hindi yung si mama pang gagawa para sa kanya. Eh kahit nga sa kwarto nyo, si mama pa rin ang naglilinis. The fact na nasa bahay lang yung si Natasha at nakikita kung paano kumilos si mama. Nagkaroon ka lang ng babae at anak, parang nakalimutan mo ng mga paghihirap sa atin ni mama. Wala kang kwenta, Kuya Gerald. Mas wala kang kwenta. Sigaw naman ang binata. Dinuro ni Kate ang kuya nito. Hinding-hindi ako hihingi ng tulong sa'yo kahit kailan. Magiging successful ako nang walang tulong mo, tandaan mo yan. Nanlaki ang mga mata ni Gerald. Puro ka salita. Hindi gawin mo na. Sa ganyang ugali mo, sa tingin mo ba may mararating ka? Sinusumpa kita. Hanggang dyan ka lang. Hindi ka naaangat pa. Hindi na rin napigilang sumigaw ni Laura. Tama na! Tumahimik na kayo! Naririnig niyo ba mga sinasabi niyo? Anong sumpa? Ganyan ba katindi ang mga galit niyo para makalimutan yung magkapatid kayo? Hindi ko kayo pinalaki ng ganyan, ha?
Napakasimpleng bagay pero pinapalaki nyo. Tama na ha? Nasa harap nyo ako, hindi nyo na ako ginalang. Natahimik ang dalawa niyang anak na galit pa rin. Nadudurog ang puso niya na makitang ganoon ang mga ito. Ayaw niyang makitang mag-away sina Gerald at Kate. Paano na lang kung wala na siya? Mananatili pa kayang magkakapatid ang tingin ng mga ito sa isa't isa? Alam ni Laura na bubuo ng ibang buhay ang mga anak niya. Labas sa pamilyang iniingatan nila ni Richard. Subalit kailangan ba talagang makalimutan ang mga pinagsamahan? Kailangan ba talagang may masira muna para may mabuong maganda ang mga ito para sa mga sarili? Pumasok na muli si Gerald sa kwarto na walang kahit na anong salitang sinabi sa kanya. Samantala, humingi naman ng tawad sa kanya si Kate at nangakong hindi na mauulit. Naiwan ang mga sigalot na yon sa magkapatid. Nag-uusap pa rin naman ang mga ito pero alam ni Laura na hindi pa naaayos ang issue sa pagitan ng dalawa. Lumipas ang mga buwan, nanganak na nga si Natasha. Dahil first time at abala sa trabaho si Gerald, si Laura ang umalalay sa mga ito. Siya na rin muna ang nag-alaga sa kanyang apo na nagkaroon ng postpartum. Kaya malaking pangunawa at pasensya ang binibigay palagi ni Laura. Kahit minsan, naiinis na siya na palaging iniintindi ang girlfriend ng anak niya. Ma, ano po ba yan? Anong oras na? Ikaw pa rin po naghiheli dyan? Sabi ni Kate sa kanya. Nandiyan na si kuya. Dapat ibigay mo na po sa kanila ma at sila nang nag-aalaga. Ano? Lagi na lang pong ikaw ang mag-aalaga sa anak nila? Marahan namang inugoy ni Laura ang bata. Ayos lang anak. Pagod na rin naman ang kuya mo. Sanay din naman ako mag-alaga ng bata. Sa inyo pa nga lang, kinaya ko naman. Sa apo ko pa kaya. Nakahalukip-kip si Kate habang pinagmamasdan siya. Ma, gising ka na po buong araw tapos sa gabi ikaw pa rin na mag-aalaga? Anak ng anak, hindi naman pala kayang alagaan. Ano, ikaw pang mapupuyat tapos sila mahimbing ng mga tulog? Hindi mo na po talaga dapat aalagaan si Sofia. Kami na lang po ni Jelly ang mag-aalaga sa kanya kahit naiinis ako kay kuya. Huwag ka na po magpuyat. Dapat si Natasha ang gumagawa nito. Siyang ina, hindi po ikaw. Talaga naman, pati pag-aalaga sa anak, kinatatamaran pa. Hindi nagbabago ang pagod ng ngiti ni Laura habang nakatingin sa anak. Okay lang naman Kate. Wala akong pakialam. Nag-e-enjoy naman akong alagaan ng apo ko. Isa pa, alam mo namang nagpapagaling si Natasha sa postpartum niya. Ayaw niya pang makita ang anak niya. Napaawang ang labi ni Kate at napailing. Mama, sa tingin ko po ayos na naman po yung si Natasha. Kahit tanungin niyo pa po yung si Kuya Gerald. Nag-iinarte na lang. Ilang buwan na po yung postpartum na yan at alam ko po, weeks lang ang tinatagal. Ayaw niya lang harapin ang responsibilidad niya. Mama naman po kasi, masyado kang mabait. Palagi na lang po sa'yo umaasa. Lumambot ang ekspresyon ni Laura. Kate, please, okay lang, tama na. Baka pagsimula na naman ang gulo at away niyong magkapatid. Hayaan mo na lang, nag-a-adjust pa rin naman si Natasha. Nabibigla rin siguro kasi nga first time maging ina. Pagpasensyahan at maging matyaga na lang tayo sa kanya, ha? Huminga ng malalim si Kate at hindi makapaniwala. Hindi ko po alam kung kaya kong magpasensya sa kanya, ma. Responsibilidad niya po ito na ayaw niyang gawin. Pagod na po ako at dumadagdag pa po sila sa problema mo. Inilapag ni Laura si Sofia sa duyan sa tabi niya. Naiintindihan niya naman ang pinupunto ni Kate. Mas dumagdag sa kanyang pagod ang pag-aalaga sa apo. Iniisip niya lang na masaya siya dahil apo niya naman ang kanyang inaalagaan. Kate, naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero wag na lang nating palakihin ito, ha? Okay lang naman kasi anak. Alam mo naman ang ugali ng kapatid mo mula nang magkaroon ng pamilya. Kung may sasabihin ka man, mali ang interpretasyon niya at magdudulot lang ng kaguluhan dito sa bahay. Alam mo naman na ayaw ko yun, di ba? Pero ma, please, malumanay na putol ni Laura. Hayaan mo na lang muna ang mga bagay sa ngayon. Wala akong pakialam kung napapagod ako. Worth it naman ang pagod kasi apo ko ang inaalagaan ko. Gusto kong tumulong. Sina Natasha at Gerald, marami na rin silang inaalala ngayon. Huwag na nating dagdagan ng stress ang bahay na ito. Alam ko naman na ako ang inaalala mo, anak. Pero huwag kang mag-alala dahil okay lang ako. Tumingin si Kate sa kanya. Alam niyang iintindihin ng kanyang anak ang kanyang mga sinasabi. Ramdam niyang gusto nitong makipagtalo pa.
Hanggat kaya niya, pinapanatili ni Laura ang kapayapaan sa pamilya. Ayaw niyang may nagsisigawan dahil hindi naman yon ang pinangarap niyang tahanan. Huminga ng malalim si Kate at dahan-dahang tumango kahit na namumuo pa rin ang pagkadismaya. Naiintindihan ko po, Mama. Pero ipangako mo lang po sa akin na kapag kailangan mo ng pahinga, magsabi ka lang po, ah. Huwag mo pong i-boost lahat ng effort mo gayong hindi naman po nila nakikita yan. Para po silang mga bulag na walang pakialam. Bumalik ang ngiti ni Laura kahit na may bahid ng kalungkutan. Pangako ko, Kate, pero sa ngayon, masaya naman akong tumulong sa kanila. Enjoy ko rin ang pag-aalaga kay Sofia. Sa mga lumipas na buwan, naging ganoon pa rin naman ang daloy ng buhay. Yun nga lang, habang tumatagal, tila mas lalong lumalala ang ugali ni Natasha. Ma, pakilabhan naman to, kailangan ko po kasi. Salamat, sabi ng girlfriend ng kanyang anak. Umawang ang bibig ni Laura. Aha? Ikaw na lang ang maglaba, isa lang naman yan. Saka hindi na ako pinaglalaban ng mga anak ko. Sina Jelly at Max na lang ang naglalaban ng mga damit. Kung kailangan mo talagang damit na yan, sila na lang ang pakiusapan mo. Bakas ang iritasyon sa mukha ni Natasha. Po, hindi naman po mapakiusapan ng mga anak nyo. Parang kaunting pabor lang, hindi pa po ako mapagbigyan. Napabuntong hininga si Laura at kinuha na lang ang damit. Sige na, ako na lang ang maglalaba. Lumiwanag naman agad ang mukha nito. Thank you, Ma. Kapapa-ayos ko pa lang po kasi ng nail extensions ko. Kapag nasira, sayang naman. Ganoon ang ugali ni Natasha na natutunan ni Laura na pakisamahan. Napapansin niya rin na kapag may sahod na si Gerald, akala mo ay kung sinong umasta si Natasha. Nilalagpasan lang siya at palagi pang kumakain sa labas. Mag-grocery pero para lang sa mga ito. Kahit isang beses, walang inabot sa kanya si Gerald. Palagi na lang nitong isinusulit kay Natasha. Hindi naman sa umaasa si Laura sa sahod ng kanyang anak. Yun nga lang, kapag petsa di peligro, siya rin naman ang nagpapakain sa mga ito at sa nakikita niya, mukhang hindi nakakaipon ng dalawa. Gastadora si Natasha at palaging walang natitira sa sahod ng anak niya. Duda pa siya kung kaya na ba ng mga itong bumukod ng tirahan. Mama, wag na po. Kaya ko naman po. Ako na pong bahala. Bulalas ng kanyang anak na si Kate. Pero pinilit niya rito ang pera. Sige na anak, isama mo na yun sa pag-asikaso mo sa mga papeles mo. Alam ko nahihirapan ka ngayon. Sana makapasa ka na dyan at makapagtrabaho ka na sa abroad. Nangilid ang mga luha ni Kate at niyakap siya ng mahigpit. Salamat po talaga, Ma. Pangako ko po, kapag okay na lahat, babawi po ako sa inyo. Palagi niyo na lang po kaming sinusuportahan. Hinagod ni Laura ang likod nito at napangiti. Ayos lang, Kate. Saka hanggang nabubuhay ako, hindi ako titigil sa pagsuporta sa inyo. Hindi naman natatapos ang responsibilidad ko bilang ina. Hanggat may maibibigay ako, ibibigay ko anak. Nakagraduate na si Kate sa 2-year course na kinuha nito. Ayaw na munang mag-asawa kaya gustong subukan ang kapalaran sa abroad. Mabuti na lang, may tumulong din sa kanila para makapunta ito sa Canada. Sa awa ng Diyos, sa pagtsatsaga na mag-asikaso, matutuloy na rin sa abroad si Kate. Siguradong mamimiss ni Laura ang anak. Ayaw niyang lumayo ito, pero hindi niya naman pipigilan si Kate na abutin ang mga pangarap nito. Mama ha, tatawag po ako palagi sa inyo para mangamusta. Huwag mo pong pababayaan ang sarili mo. Mahigpit siyang niyakap ni Kate. Kapag nagmamaldit ang Natasha na yon, sumbong niyo po agad sa akin. Mahina namang tumawa si Laura. Ano ka ba naman? Huwag kang mag-alala sa akin, magiging okay ako. Mag-isa ka lang doon. Huwag kang magpapabaya ha. Alagaan mo ang sarili mo. Kumain ka sa tamang oras. Huwag puro trabaho. Alam ko pa naman kung gaano ka kasipag. Kung hindi ka papapaalalahanan, hindi mo mapapagtanto. Mataman siyang tiningnan ni Kate. Mamimiss kita, Ma. Mamimiss ko po ang alaga mo. Hindi siya sanay na wala ito sa tabi niya. Gayunpaman, parte nga talaga siguro ng pagiging isang ina iyon. Hindi siya matatapos maging ina sa mga ito, pero kailangan niya pa rin hayaang lumayo at tumayo sa sariling mga paa ang kanyang mga anak. Magyakap naman kayo ng kuya mo, anak. Baka mamiss mo ang kuya mo. Panunokso ni Laura kay Kate. Naningkit naman ang mga mata ni Kate at tiningnan ang kuya nito. Ayoko nga. Sino ba yan? Palaging nagpapa-under sa partner. Hinila pa rin ni Gerald sa isang yakap ang kapatid nito. Tumahimik ka na. Kahit nakakainis ka, kapatid pa rin kita. Mag-ingat ka ron. Huwag kang engot doon.
Muntik pang magbangay ng dalawa pero pinigilan na lang ni Jelly at Max. Mahina na lang tumawa si Laura. Kapag nakikita niyang ganoon ang magkakapatid, bumabalik lang ang galak sa kanyang puso. Gayunpaman, mukhang may mga pumapasok talaga sa buhay nila na susubukan ng katatagan nilang mag-iina. Mama, sige na po, pasok na po kayo ni Max. Ako na po magbabayad dito kay Manong. Imporma ni Jelly sa kanya. Tumango naman siya at dinala ang mga pinamili para sa tindahan. Kinuha naman agad yun ni Max at tinulungan na siya sa pagbubuhat. Pagbukas nila sa bahay, inaasahan niya si Natasha. Ito lang naman kasi ang naiwan sa bahay sa kang anak nito. Mama, teka, parang may amoy nasusunog. Umiyak din po si Sofia, sabi ni Max at agad na ibinaba ang mga dala. Yun din ang napansin ni Laura. Hinahanap nila kung saan yon at gano'n na lang ang gulat ni Laura nang makitang nasusunog ang kanang bahagi ng kusina. Diyos ko! Malakas niyang sigaw at kinuha agad si Sofia sa gilid. Nakita niyang may paso ng bata sa kaliwang braso. Apo, anong nangyari? Diyos ko, Jelly, humingi ka ng tulong. Max, yung apoy, baka umabot sa kuryente. Mabilis na lumapit si Laura sa fuse ng kuryente at pinatay iyon. Magkatulong namang inapulan ng dalawa niyang anak ang apoy. May mga kapitbahay na rin siyang pumasok at nakitulong sa pagpatay sa apoy. Mabuti na lang at namatay na rin yon. Gayunpaman, may apo pa siya na kailangang alalahanin. Jelly, tawagan mo kuya mo. Sabihin mong nangyari. Sabihin mo rin na dadalhin ko sa ospital si Sofia. Utos ni Laura at nagmamadaling pinasakay sa tricycle ang kanyang apo. Nang makarating sa pinakamalapit na ospital, awang-awa si Laura sa kanyang apo. Namumugto ng mga mata nito dahil sa walang tigil na pag-iyak. Naging malala ang paso nito sa braso at siguradong magpepeklat na yon. Nasaan ang anak ko? Tanong ng humahangos na si Natasha. Hindi na nakapagpigil si Laura. Malakas niya nang sinampal ang girlfriend ng anak niya. Tinatanong mo? Iniwan mo mag-isang anak mo sa bahay. Alam mong wala pang muwang sa mga bagay-bagay ang anak mo. Galit na tumingin sa kanya si Natasha. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Hindi ko alam na mapapahamak si Sofia. At tumabi ka nga dyan, kukumustahin ko ang anak ko. Isang sampal pang ibinigay niya rito. Galit na galit talaga si Laura. Ayaw niya ng gulo, ayaw niyang nakikipag-away. Pero sagad na ang pasensya niya kay Natasha. Nakakarami ka na. Sinampal din siya ni Natasha. Hindi makapaniwala si Laura. Hindi na talaga siya magtitimpi. Hinila niya ng buhok nito. Wala siyang pakialam kahit nanay ito ng kanyang apo at girlfriend pa ni Gerald. Aray ko ma! Bulalas ni Natasha. Ano ba? Masinila niya ang buhok nito. Mabait akong tao pero kapag ginagalit ako matakot ka na. Biglang dumating si Gerald at pinigilan agad siya. Ma! Ang ginagawa mo sa girlfriend ko? Dinuro niya si Natasha. Bakit hindi mo itanong sa lintek na pabayang yan? Iniwan niya ng anak mo na mag-isa sa bahay. Kaya nandito ngayon ang anak mo at iniinda ang malalang paso. Nasunog ang kusina. Ano nga asahan mong magiging reaksyon ko? Paano kapag may nangyaring mas malala pa? Paano kapag buhay ng anak mo naging kapalit dahil sa kapabayaan ni Natasha? Sa tingin mo, may ibabalik pa? Bumaha ang galit at frustration sa mukha ni Gerald. Pero ma, hindi niyo naman po kailangan gawin to kay Natasha. Hindi niya rin naman po ginustong mapahamak ang anak namin. Ubus na ubus ng pasensya ko dyan sa girlfriend mo. Bulalas pa ni Laura. Pero sinigawan lang siya ni Gerald. Ma, wag naman po kayong magsalita ng ganyan kay Natasha. Wag na lang po kayong mangyalam sa mga buhay namin. Umawang ang bibig ni Laura. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito sa kanya. Nagagalit at nag-aalala siya dahil muntik nang mapahamak si Sofia at walang nakikitang mali si Laura roon. Ayaw mong makialam ako. Oh, hindi, sige. Umalis na kayo sa bahay. Ako na nga ang nagmamalasakit. Ako pa ang mali. Puno ng hinanakit na segunda ni Laura bago umalis ng silid. Umigting ang panga ni Gerald. Talagang aalis kami. Hindi ko kailangan ng pangingialam mo sa pamilya ko. Dumapo ang kamay niya sa mukha ng kanyang sariling anak sa unang pagkakataon. Wala kang utang na loob. Sumusobra ka na talaga. Pagkatapos ng araw na yon, umalis na nga ang mga ito sa bahay. Mataas ang pride ng kanyang anak, ni hindi man lang humingi ng tawad sa kanya, ni hindi man lang nagpaalam ng umalis. Para bang hindi niya ito minahal, inalagaan, at ibinigay lahat ng pangangailangan simula noong bata pa ito.
Ano ba naman yan si Kuya Gerald? Pinapasakit ng ulo mo, Mama. Okay ka lang po ba dyan? Uuwi na lang po ako. Nag-aalala na po ako. Sabi ni Kate habang ka-video call niya ito. Umiling naman agad si Laura habang pinupunasan ang mga luha. Ayos lang anak. Magiging okay ako. Emosyonal lang dahil sa kuya mo. Siguro kung humingi ng tawad ang kapatid mo, hindi ko sila paaalisin. Kaso ang taas ng pride ng kuya mo. Para bang sama-sama kong ina. Alam ko naman na mali ang nagawa ko kay Natasha. Pero hindi na kasi talaga ako nakapagpigil, Kate. Kung nakita mo lang ang iyak ng pamangkin mo, talaga maawa ka. Bumaha ang lungkot sa mga mata ni Kate. Ma, naintindihan ko po. Siyempre, mahal na mahal mo po ang pamangkin ko. Ikaw po ang nag-alaga sa kanya. Sige na po, Mama. Bukas, magpapadala po ako para maipaayos nyo ng kusina. Para naman may mapagkaabalahan kayo dyan. Mas gusto ko pa pong magtinda kayo sa tapat natin kaysa umiyak ka ng umiyak dyan. Mas lalo tuloy silang nag-alala sa kanyang apo. Mukhang matatagalan bago niya muling makita si Sofia. At mukhang wala rin namang balak na magpakumbaba si Gerald sa kanya. Lumipas ang mga taon at talagang hindi na naayos ang issue. Nakikibalita na lang siya sa mga katrabaho ni Gerald. Nalaman niya rin na ikinasal na rin ang dalawa at hindi man lang siya sinabihan. Kaya pakiramdam ni Laura na hindi talaga siya kinikilala ng kanyang anak bilang isang ina. Gayunpaman, hindi rin talaga siguro hahayaan ng Diyos na hindi bumalik sa kanila si Gerald. Bumili ka na, Laura. Para ka talagang timang. Pinadalhan ka ng anak mo ng pera. Galante yung si Kate pagdating sa'yo. Bilhin mo na yung damit na yan. Kapag hindi mo binili, hahanapin din sa'yo ni Kate. Baka magtampo pa. Sabi ni Ellen habang nasa isang shop sila. Napakagatlabi naman si Laura. Sure ka, bibilhin ko. Nakakapanghinayang kasi ang mahal. Tumawa naman ang kaibigan niya. Bumili ka. Huwag kang manghinayang dyan. Ikaw, pinapamper ka na ng mga anak mo. Ayaw mo pa. Bilis na. Bilhin mo na. Mas matutuwa ang anak mo kapag nakikita niyang ginagastusan mo ang sarili mo. Wala siyang nagawa kundi bilhin ang damit na nagustuhan niya. Nang palabas na sila sa shop ni Ellen, nagulantang siya nang makita si Natasha na may kasamang lalaki. Hinalikan pa talaga sa pisngi ang asawa ng anak niya. Natasha? Bulalas niya at nagmamadaling lumapit sa mga ito. Sino yung kasama mo? Bakit ka hinahalikan yan? Niloloko mo bang anak ko? Napatingin sa paligid si Natasha. Halatang nahihiya sa ginawa nito. Ano ba? Tumahimik ka nga dyan. Matagal na kaming wala ng anak mo. Huwag mo akong pahiyain dito. Nanlaki ang mga mata ni Laura. Anong sinabi mo? Anong wala? Pinakasalan ka nga, di ba? Naiiritang tumingin sa kanya si Natasha. Pwede ba? Isang taon na kaming wala ni Gerald kaya tantanan mo na ako. Wala na nga ako sa kanila. Kaya tigilan mo ako. Babe, halika na nga. Muntik niya nang sugurin si Natasha kung hindi lang siya pinigilan ni Ellen. Naisip niya rin naman na nasa mall sila. Nakakahiyang mag-iskandalo ng ganoon. Pagkatapos malaman iyon, dali-dali nang nagpasama si Laura kay Ellen. Pupuntahan niyang anak niya. Sa ayaw at sa gusto nito, pababalikin niya ang mag-ama sa bahay nila. Isang taon na palang hiwalay ang dalawa at wala man lang siyang kaalam-alam. Nang araw na yon, wala sa ospital si Gerald na katatapos lang ng duty. Kaya naman pumunta siya sa inuupahan ng mga ito. Nang kumatok siya sa pinto, binuksan agad yon ng kanyang apo na si Sofia. Lola? Nakangiting sabi ng kanyang apo. Napangiti agad si Laura at niyakap ito. Kumusta ka na? Nasaan ang papa mo? Tulog po, pagod po siya. Sagot ni Sofia. Pagtingin niya sa lamesa, tinapay na may palaman lang ang tanghalian ng mga ito. Napabuntong hininga na lang siya. Mukhang sa sobrang pagod, hindi na maasikaso ni Gerald ang sariling anak. Parang hindi na rin nasusuklayan ang buhok ni Sofia. Bahagya na rin makalat ang bahay. Maya-maya'y lumabas ng kwarto si Gerald. Mama? Gulat na gulat ito at mabilis na kumilos. Bahagya itong naglinis at mukhang nahihiya sa naabutang kalat ng bahay. Napabuntong hininga si Laura. Kailan kayo uuwi sa atin? Hindi makatingin sa kanya ang kanyang anak. Okay lang naman po kami rito. Yan ba ang okay? Hindi kayo okay tingnan mag-ama sa akin. Naiinis na sabi ni Laura. Anong nangyari? May nakita ko sa mall kanina. Anong ginagawa ng asawa mong walang hiya roon? May kasama pang kaharutang lalaki. Napakagatlabi si Gerald.
Naghiwalay na po kami, ma. Nahuli ko po kasing may ibang lalaki. Napapikit ang mga mata ni Laura. Nadudurog ang puso para sa anak. Umuwi ka na ha. Kapag hindi pa kayo umuwi sa atin, kakaladkarin ko kayo palabas dito. Hindi na napigilan ni Gerald umiyak. Sorry po, ma. Sorry po sa lahat ng ginawa ko. Wala na po akong mukhang maiharap sa inyo. Ang dami ko pong pagkukulang. Ang dami ko pong ginawa na kahit anong gawin ko, hindi na po mababawi pa. Nangilid ang mga luha ni Laura at niyakap ang kanyang anak. Halika nga rito. Sira ulo ka. Nang niloko ka, sana umuwi na kayo agad. Bakit tumagal pa ng 1 taon? Hindi mo ba ako kilala? Isang sorry nyo lang, kahit sino sa inyong mga anak ko, tatanggapin ko pa rin. Mahal na mahal ko kayo. Sa tingin nyo ba matitiis ko kayo? Simula ng araw na yon, umuwi na nga si Gerald at ang kanyang apo sa bahay nila. Kapag sumasahod, sinusulit na palagi sa kanya ni Gerald ang mga kinikita nito. Iniipon niya naman ang iba at ginagamit ang iba para sa kanyang apo. Gusto niyang makaipon si Gerald para naman hindi palaging ubos. Sa mga taong lumipas, nakagraduate na rin ang lahat ng mga anak niya. Masayang masaya siya dahil naging maayos ang buhay ng mga ito. Nag-asawa na rin si Kate at buntis na. Sina Jelly at Max naman, yon at ine-enjoy ang career at pagiging single. Travel ng travel kung saan-saan. Bigla na lang siyang inaaya kung saan kapag bumibisita. Ma, si Lenny nga po pala. Nakangiting sabi ni Gerald. Girlfriend ko po. Umawang ang bibig ni Laura. Nagkatinginan sila ni Ellen. Hindi siya makapaniwalang anak pa ng kaibigan niya ang makakatuluyan ni Gerald. Pareho na lang silang tumawang magkumare. Kasal si Gerald sa unang asawa, pero gumagawa na rin naman ng paraan para maayos ang annulment. Gusto niya si Lenny para rito. Kilala niya na ang bagong girlfriend ng anak niya, kaya may tiwala na siya na nasa mabuting kamay ang mag-ama. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap, nabigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang mga anak. Ang kanyang trabaho bilang isang ina ay hindi kailanman natatapos, pero ang pundasyon na kanyang itinayo ay magdadala sa mga buhay ng mga ito ng katatagan kahit dumating ang araw na mawala man si Laura. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag sana nating hintayin pa na mahuli ang lahat para mapagtanto natin ang halaga ng mga magulang na nagbigay sa atin ng lahat. Ipakita natin sa kanila ang pagmamahal at pasasalamat sa bawat pagkakataon na makukuha natin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.